po ay nagagalak at mas marami po tayo ngayon dahil ang ating mga kapatid sa WEA ay narito na kasama natin. Purihin po ang Panginoon. At muntik na akong ma-excite kanina, hindi ka na yata natuloy sa aakyat na ako sa pulpit. Dapat yata umakyat na lang ako ng joke lang. Excited lang ako. Kung parang gano'n din po ka-excited sa anak ko. Gusto ko lang pong ikwento kanina umaga. Sinusumbong po sa akin ni Jed. Ate, si Jed po natulog sa baba, dyan po sa sala. Tapos narinig po ni Pastor, sabi po ni Pastor, siya ba yung nandiyan kaninang madaling araw? Akala ko ikaw, Jed, nung bumaba ako kasi po si Pastor ng biking ng madaling araw. Nakita niya yata po si Jed. Si Jed pala, nakatulog sa sala namin. Akala niya si Jed. Tapos parang ano naman ako, ano na naman kaya ang trip ng anak ko. Kasi minsan po may mga iba-iba siyang ginagawa na hindi ko masyadong nauunawaan. So sabi ko agad sa bakit ka na natulog dito sa baba? Sabi ko, bakit dito ka natulog sa sala? Sabi niya, kasi po ma'am, pagtulog po ako sa kwarto, sabi niya, tutulog po ako, dire-diretso po hindi po ako nagigising. Dito po nagigising po ako, kasi po parang hindi po ako malig sa church. So alam mo po yung, naramdam ko yung sa anak ko, natuwa po ako kasi natatandaan ko po nung na-late siya sa church. 2 linggo na po ata, yung 3 linggo nakakalipas. Napagalitan ko po siya kasi talaga po nung hinahanap ko siya nandito lang sa church, wala siya. Bumalik po ako sa bahay, tulog pa siya. Hindi talaga siya nakagising po. Kaya siguro tumingo sa isip niya yun, kasi dire-diretso ako nakakatulog. Dapat dito na lang ako matutulog para hindi ako, para magigising ako. So sabi ko, puso ng anak ko. Sabi ko sana, ganun din ako palagi. Yung matutuon ko lagi, yung hindi ako mahuhuli, at kahit na magsakripisyo pa, gagawin mo. So, salamat po, at inuuli ko po ang Panginoon. Kanina umaga, masaya po ako dahil po. Amen. So, alam ko po, excited din ang iba sa inyo dito, dahil yung iba sa inyo dito, mamaya ay magkakaroon ng baptism, tama po ba? Pero, nais ko muna po, i-focus niyo po ang inyong mga isip at paningin sa ating pag-aaralan sa umagang ito. And speaking of focus, ito po pa rin yung ating theme. Ayan po ba? Ito po yung ating patuloy, nasa series pa rin po tayo ng Embracing a Faith-Filled Future. At nasa pang-4 na po tayo na linggo. Faith-Filled Future. At speaking of focus na po, hindi po ba na ituro ni Pastor ng unang linggo na kailangan ng focus natin. Amen? Kailangan ng focus natin sa ating paglakad sa Panginoon. At ang gusto ko pong emphasize dito ay hindi lang basta focus. Spiritual focus. Amen? So gusto ko pong ipaalala yung ibig sabihin ng focus. Ito po yung kung nasaan ang center of interest natin. Nasaan yung interest natin, saan yung attention natin. Nandoon po yung ating focus. Kung nasaan po yung pinakamaliwanag na nakikita natin sa ating buhay, nandoon po yung focus natin. Tama po ba? Ano po yung nakakakuha ng attention natin, nakatuon ng ating attention, ayun po yung ating focus. At pag sinabing spiritual naman po, ay anything that has to do with God or with our relationship with God. So ito po ang spiritual focus. At kailangan natin na tayo ay magkaroon ng spiritually focused para magkaroon tayo ng isang fulfilled na buhay. Hindi lang po basta successful life, kundi fulfilled life. Yun po yung aim natin. Kaya po ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay a focused life is a fulfilled life. Yan. A focused life is a fulfilled life. Fulfilled po ang life na gusto natin sa bawat isa sa atin. Actually po, ito po talaga yung gustong mangyari ng bawat isa sa atin. Kaya lang po, na pagpapalit po natin ang fulfillment sa success. Yan po. Fulfillment sa success ay napagpapalit po natin madalas. Magkaiba po sila.
Ang success po ay more on mga bagay na tagumpay mong nagagawa. Yan. Yung mga bagay na na-acquire mo. Mga ambisyon mo sa buhay na nangyayari o na nagagawa mo. Ito po yung mga set goal mo na na-accomplish mo. Mga gusto mo sa buhay na pinupurso mo na nakukuha mo. Tagumpay ka doon. Yung kung makapagtapos tayo ng pag-aaral, di ba? Yung kung magkaroon tayo ng isang magandang pamilya, yan po, pagiging successful po. Yung makatulong ka sa iyong mga mahal sa buhay. Successful po. Yung kung kagaya ng pamilya ni Brother Daniel kay Sister Jen. Diba? Success yun kasi sinagot na siya, di ba? Yun, success yun. So, at yung po, mga layunin na, mga bagay na gusto natin makamtan sa buhay na nakakamit natin. Yan. Pwede natin sabihin, ay, successful na yan. Si tapos na yan sa pag-aaral. Nakakatulong na yan. Ay, nasa abroad na siya ngayon. Successful na yun. Yung aking classmate na yun, yung aking kabatch na yun, successful na yun. Marami na yung anak. Malaki na yung bahay nila. Yan po, ang success. Pero ang sabi po, ano naman ang fulfillment? Ang fulfillment po ay iba. Ito po yung feeling, the state of being joyful, peaceful, and contented because you are doing or you have done what you are purposed to do in your life. Gusto ko po nga, basahin nga po ninyo. The state of being joyful, peaceful, and contented because you are doing or you have done what you purpose to do in life. Amen. So nakita po natin ang pagkakaiba ng successful at isang fulfilled na buhay. At alam ko po, base po sa sinabi ko kanina, alam ko na agree po kayo sa akin na ang gusto nyo mangyari sa buhay mo ay yung maging fulfilled kayo rather than na maging successful. Tama po ba? Amen. Sabi po dito, kung ano daw po yung dapat mong gawin at kung ano yung talagang ginagawa mo ngayong gawin, pag pareho sila, yun po ay fulfillment. If what you are supposed to do and what you are actually doing are the same, that is fulfillment. At dahil po ang pinag-uusapan natin ngayon ay purpose. Kumbaga sabi ko, di ba sa fulfillment, if you have done or you are doing what you are purposed to do, kung ano daw po yung nilayon sa'yo na gawin, yun daw po ay fulfillment. So, kung ang pinag-uusapan po natin ay purpose, kanino nga po ba nanggagaling ang purpose natin? Sa mga magulang po ba natin? Sa mga kapatid? Sa school? Sa teacher? Sa atin po ba? Sa atin po bang sarili nanggagaling ang layunin natin dapat? Hindi po. Wala pong ibang dapat panggalingan ang ating purpose maliban sa ating Diyos na lumikha sa atin. Tandaan niyo po. Wala pong ibang dapat pagmulan ng purpose o layunin ng buhay natin kung hindi maliban sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin. Ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng ating buhay, ng ating kakayahan, ng lahat ng meron tayo, Panginoon lamang po ang nagbigay yun. Kaya dapat, siya lang din po ang pagmumulan ng purpose at layunin natin sa buhay. Siya ang nagbigay kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, kung ano yung mga spiritual gifts natin, or even mga kakayahan natin, pagkasilang pa lamang natin. Siya po ang nagbigay kung sinong mga magulang magkakaroon tayo. Siya rin po ang nagdikta nun. We could have lived sa ibang pamilya o panganak ng ibang nanay at tatay, pero ang Panginoon po ang nagtalaga ng mga magulang natin. Kaya mahigit sa ating mga magulang, ang Panginoon po ang dapat pinagmumulan ng tunay na layunin natin sa ating buhay. At kung hindi po nanggagaling sa Panginoon ang ating layunin, doon po tayo nagkakaroon ng madalas na problema. At ito po talaga ang nangyayari. Kapag napapalitan po yung success sa ating fulfillment, di
Di ba po, yung if we grow up thinking na ang layunin natin sa buhay ay maging successful. Pagka ang naipasok sa isip natin, ang nabuo sa ating isip na ang layunin mo sa buhay ay dapat maging matagumpay ka, hindi mo po mararanasan ang fulfillment. Kasi pwede ka pong maging successful. Pwede kang magkaroon ng magandang bahay, pwede kang matapos ng pag-aaral, magkaroon ng isang buong pamilya, magkaroon ng magandang mga sasakyan, at may pera sa bangko. Pero, hindi mo pa rin nararamdaman fulfilled ka. Pero, sabi ko dito, kung fulfilled ka na, kahit wala ka ng mga bagay nito, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit hindi ka pa nakakapag-asawa, pwede mo nang maranasan ng kasapatan, kontentuhan, at kagalakan sa iyong buhay. Dahil ginagawa mo at nagawa mo na ang purpose o layunin ng Diyos sa iyong buhay. Yan po ang katotohanan. Nais ko pong ipatotoo sa inyo ang aking buhay. Sabi ko nga po, bago po ako nakakilala sa Panginoon, tapos na po ako ng pag-aaral. Nakapasa na po ako ng board exam at nagtatrabaho na po ako sa ibang bansa. Para sa akin, o para sa aking mga magulang, ay masaya po sila dahil nakita nila tagumpay na rin po ako sa aking buhay. At kahit ako po, feeling ko po, noong mga panahon ay successful na ako kasi yung mga pangarap ko nangyari na sa aking buhay. Pero alam ko po sa puso ko at sa isip ko na may kulang pa. Alam ko po na may hinahanap pa ako, na hindi ito lahat ang buhay, hindi ito lahat ang paglugan ng buhay ko. At salamat po sa Panginoon dahil nakilala ko siya at lubusan din siya nagpakilala sa akin at naibalik niya, ituon niya po ang aking focus sa Kanya. Napakahalaga po ng spiritually focus tayo para maranasan natin ang isang fulfilled life. Dinigto ko nga po yung word na spiritual Yung word na spiritual sa focus. Dinugtong ko po yan purposely. Dahil sa katotohanan po, ang bawat isa sa atin, focus naman di ba? Meron naman, bawat isa sa inyo, meron kayong point of interest, meron kayong goal, meron kayong mithiin, meron kayong siniset na ambisyon na gusto kong mangyari sa buhay ko. Tama po ba? Lahat tayo, walang tao, walang pangarap. Amen? At doon nakatuon ang ating mga atensyon, ang ating focus. Amen? Pero ang tanong, mga kapatid, nasaan ang Diyos sa iyong mga pangarap? Nasaan si Jesus sa iyong mga plano, sa iyong buhay? Kasama ba siya? Sa lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, sa end point ng pangarap mo, kasama ba ang Panginoon? Kasi kung hindi po, you will be successful, no doubt. Pero you will never be fulfilled. Never be fulfilled. Dahil babalik po tayo sa kahulugan. Paano tayo mapupulfill? Kapag ang layunin na Diyos lamang ang pinanggagalingan, ang siya nating nakamit sa buhay natin, doon lang natin mararamdaman ang isang buhay na ganap. Buhay na ganap at kasiya-siya. Not unless hindi galing sa Panginoon o wala ang Panginoon sa picture ng mga pangarap mo, hindi mo mararanasan ng isang fulfilled life. Sabi po sa John 10:10, sabi po doon sa pangalawang bahagi, I came that they might have life and might have it to the full. Sa Tagalog po, ako ay naparito upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ganap, fulfilled, yun ang gusto ng Panginoon magkaroon sa atin. Yun yung layunin niya sa atin. Kaya kahit anong success ang maranasan natin, makamtan natin sa buhay, it will never be enough. Hindi tayo nasasatisfied. Laging may kulang. Dahil po, hindi pa yun ang ganap Hindi pa yung kaganapan ng nais ng Panginoon sa ating buhay. So, kailangan maging spiritually focused po tayo because a spiritually focused life is a fulfilled life. How to be spiritually focused? Yan po ang pagtutuunan
ng ating pag-aaral. How to be spiritually focused without neglecting yung mga araw-araw na ginagawa natin o responsibilidad natin. Sa ating teksto po sa Hebrews 12:1 until 2, sabi po doon, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Binigyan ko po ng acronym ang ating salitang focus. So, ang F po ang una natin dito sa ating paano tayo maging spiritually focused. F, I, fix your eyes on Jesus. Sabi po dito sa verse 2, ituon natin ang ating Panginoon, ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen. So, ituon po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Ang paningin po dito ay collective na adjective. Ibig sabihin po, hindi lamang yung ating mata ibibigay natin sa Panginoon, kundi yung ating pag-iisip, yung ating puso, yung ating buong kalakasan, yung ating kabuuan ay ituon daw po natin kay Jesus. Sa ating pong paglago at patuloy na paglakad sa Panginoon bilang isang Kristiyano, mahalaga po na sa Panginoon tayo nakatuon. Napakahalaga po. Sabi po niya sa kanyang text na siya ang pinagmulan, di ba, ng kaganapan ng ating pinagmulan at ang kaganapan ng ating pananampalataya. Bilang isang Kristiyano, lahat dapat ng ating ginagawa ay dahil may pananampalataya tayo. Dahil po anong sabi ng Panginoon, for without faith, we cannot please God. Kailangan sa lahat ng ating ginagawa ay pinapalatayanan natin na kasama natin ang ating Panginoon Jesus. Amen? Kapag hindi po tayo nakatuon kay Jesus, mag-iiba po ang motibasyon ng ating layunin o mag-iiba ang motibasyon ng ating ginagawa. Maaaring manggagaling ito sa tao, kaya natin ito ginagawa dahil sa tao, dahil sa mga mahal natin sa buhay. Maaaring ginagawa natin ito dahil para sa ating sarili. O maaaring dahil ito ang tinatawag ng pagkakataon sa atin. Unang sitwasyon natin sa buhay. Kapag wala po tayo kay Kristo, magiging mahirap. Mas mahirap ang ating paglapit sa Panginoon. Pag wala po tayo kay Kristo, mas magiging mahirap ang ating araw-araw na pamumuhay. Kagaya na lamang po sa ating pagsiserve sa Panginoon. Pagsiserve natin sa Panginoon, sa patuloy natin na paglapit sa Panginoon. Hindi po pa, pag minsan naririnig po natin na, ay, ayaw ko na minsan magsimba. Kasi naman si ganito, si ganyan. Sakta na naman ako yan. Ganyan talaga. Nakikita po natin yung mga bagay yung hindi maganda sa bawat isa sa atin. Sa mga kasama natin sa church, sa mga kapatiran natin. At nasasabi natin na natitisod tayo sa Kanya. At lagi po natin sinasabi, hindi po ba? Ano po ang sagot natin doon? Huwag tayong tumingin sa tao. Tumingin tayo kay Jesus. Kasi ang tao, marami kang makikita hindi maganda. Maraming dahilan para ikaw ay matisod kung yun ang gagamitin mo basihan ng paglakad mo sa Panginoon. Yun ang gagamitin basihan na magpapatuloy ka. Dapat lahat mabuti. Dapat wala akong makikita. Dapat lahat okay. Pag yun ang basihan mo, talaga kung matitisod ka. Pero pag ang tinitignan mo, patuloy ay ang Panginoong Jesus, ang buhay niya, kung paano siya nagpatuloy, diba, sa kanyang layunin na maipako sa krus, mamatay at mabuhay na muli para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Wala ka pong makikita na masama, wala kang makikitang katisuran. Kaya po ituon natin ang ating paningin kay Jesus lamang. At kahit po sa aming discipleship, lagi po natin sinasabi na sa mga young Christians na pray and choose brother or a sister that will help you be closer to God. That will help you be closer
to God. Na isang taong nakafocus din sa Panginoon. Kapag po wala ang ating focus sa ating Diyos, lalamunin tayo ng mundo. Napakaraming bagay ang pwedeng mag-agaw ng ating atensyon. Tama po ba? Napakaraming bagay ang pwedeng pumadlang sa atin o magtanggal ng focus natin. Magiging out of focus tayo sa ating Panginoon. Kagaya na lamang po ng ating pandinig. Pag hindi po sa ating pandinig, kung ang lagi natin pinapakinggan ay iba't ibang mga awitin, o iba't ibang mga kanta, o mga kamundong mga pananalita, kaysa sa mga salita ng Panginoon. Ano po? Kahit yung expression natin, hindi po ba? Di po ba, bago po kayo nakakilala sa Panginoon, marami po kayong expressions na hindi kalugod-lugod? Kung hindi mura, mga expression na hindi kaaya-aya, churba, chenes, charot, yung mga bagay na yan na nagamit natin, tama po ba? Pero imbis na, hallelujah, praise the Lord, amen. Pero iba yung lumalabas sa ating mga labi. Bakit? Inangangahulugan na hindi nakatuon ang iyong pandinig sa mga bagay na spiritual o makatos. Diba? Amen. At hindi lamang po yun. Pag palagi kang nakikinig ng iba't ibang mga awitin, o mas madalas ka pang umawit ng mga worldly song, diba? Ang LSS mo, ang last song syndrome mo, imbis na kakanta ba ako, Pastor? Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng bulan. Wala sa'yong may papantay. Diba? Imbis na yung sa ilalim ng puting ilaw, sa ablag ng buwan. Bilog! Wala! Wala sa buwan. Di ba? Tumatawa po kayo. Pero yun po ang katotohanan. Amen? Bigla ka na lang kakanta, tapos magugulat ka ang kinanta mo. Hindi naman pala spiritual song o Christian song. Bakit? Kasi yun naman ang palagi mo talagang pinapakinggan. Amen? Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo tumuon. Siya ang lagi nating pakinggan. Mga salita ng ating paggulay-gulayan. Amen po ba? Amen. Debut ko na ba yung Pastor? Of course po. Sa ayun. Sabi po dito, sa lahat po ng pangyayari sa ating mga buhay, sa lahat po ng mga pinagdaraanan natin sa ating buhay, mga problema, pagsubok, palagi po natin ituon ang ating buong pandinig, buong paningin, buong pag-iisip at buong puso sa ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi na huwag yung pansinin ang mga problema. Takbuhan nyo o talikuran nyo ang inyong mga responsibilidad araw-araw. Pero po ang sinasabi ko po dito na habang ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na gawain, habang ginagawa natin ang mga responsibilidad natin sa ating mga pamilya, at habang sinusolve natin ang ating problema, ituon pa rin po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Tanungin po natin ang ating sarili sa bawat pagkakataon. What would Jesus do? Ano kaya ang gagawin ni Jesus? Ano kaya ang masasabi ni Jesus? Ano kaya ang iniisip ng Panginoon sa sitwasyon ko? Ano kaya ang iniisip ng Panginoon? Bakit niya inalaw ang ganitong trial sa buhay ko? Bakit kaya inalaw ng Panginoon ang mga pagsubok na ito sa buhay ko? Ano kaya ang magagawa ng Diyos ngayon sa buhay ko, sa problema? Yun po actually ang gusto ding makita ng Panginoon sa atin. Na sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat pinakaharap natin, gusto niya na siya ang tinitignan natin. Ano ang magagawa niya? Ano ang sinasabi niya? Ano ang iniisip niya sa atin? Amen? So let us fix our eyes on Jesus. At ang letter O po, in order for us to have focus spiritually, we have to observe the Word of God. Amen.
Nag-iisip po ako ng ibang word kaysa sa observe kasi parang may mas maganda mayatang word sa observe Pero sabi po, nung tinignan ko po ang ibig sabihin ng observe, hindi lang po pala ito pag-obserba o pagmatyag. Ibig sabihin po nito ay pag-aralan, siyasatin, obserbahan, tukdin at sundin. Yun po ang ibig sabihin ng salitang observe. Para po mapanatili natin ang ating focus spiritually, dapat ay palagi tayong nag-aaral at nagsisiyasat ng salita ng Panginoon. Basahin po natin ang Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw-araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at magtagumpay ang iyong buhay. Amen. Nakita niyo po ito? Sikreto sa pagkakaroon ng matagumpay at masaganang buhay. Yung kung masunod mo ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa anong kaparaanan? Dahil sa araw-araw mo pagsisiyasat, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, pag pala araw-araw mo siyang sinisiyasat, araw-araw mo pinag-aaralan, araw-araw mo siyang inaaral, mas may tendency na talagang ito ay magawa mo sa iyong buhay. At yun po ang sikreto. Pag nagawa natin yung mga salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng isang buhay na matagumpay at masagana. Amen. Sa Psalm 119 verse 105, gusto ko rin po itong isama na patungkol sa salita ng Diyos. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ilaw sa atin. So pag nagbibigay ng ilaw sa atin, napakahalaga po ng ilaw, hindi po ba? Dahil sa mundong ito na madilim, o sa iyong sitwasyon na madilim, uncertain, walang kasiguraduhan, kailangan mo ng ilaw, kapatid. At ang ilaw na yun ay ang salita ng Panginoon. Kapag may ilaw po tayo, ang ganda po ng sinasabi niya dito. Tanglaw sa aking patnubay, landas kong daraliwag. Dito po sa ibang translation, a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin po, yung light sa path niya, yun daw po kanyang destination, maliwanag na. Yung kanyang patutunguhan, kitang-kita na niya. At hindi lang po yun. Kapag po ang nasa focus natin ng Panginoon at maliwanag po ang salita ng Diyos sa ating buhay ay ating patuloy na sinusunod, ang destination daw po natin maliwanag na. Ano pa? Yung lamp unto your feet, yung mismong kinalalagyan mo, yung present situation mo, ay pinapakita niya, binibigyan niya ng liwanag na anak, huwag ka dyan, bumpy yan, ay anak, yan, may butas dyan, huwag ka dyan, ay anak, matinig dyan, huwag ka dyan. Ginagabayan po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita dahil ini-expose niya po sa buhay natin ang mga bagay na hindi dapat. Ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kapahamakan. Ang mga bagay na maglalayo sa atin sa final destination na gusto mangyari sa atin ng Panginoon. So napakaganda po talaga at napakahalaga na ating obserbahan o observe the Word of God. Ang masuring pananaliksik at pagsisiyasat at pag-aaral sa salita ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng magre-realign sa ating focus. Magre-realign sa ating mga layunin sa buhay. Na ito po yung magiging ilaw at magpapakita sa atin na ay, ito palang mga pinaplano ko, hindi pala ito naka-align sa layunin ng Panginoon sa aking buhay. Ito palang mga ginagawa ko ay walang kinalaman sa layunin ng Panginoon sa aking buhay. So, observe the Word of God. Amen? At letter C po, consistent in prayer. Ayan. Ang ibig sabihin po ng consistent in prayer ay regular na pananalangin. Palagiang pananalangin. Mas madalas tayong manalangin, mas nag-spend tayo ng time sa Panginoon, di ba? Siyempre, pag mas madalas, ibig sabihin na mas maraming panahon, hindi po ba? At pag nagiging mas
madalas tayo nag-spend ng time sa Panginoon, mas napapalapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Mas napapalapit tayo sa Panginoon. At pag mas malapit na tayo sa Panginoon, mas nagiging spiritually focused tayo. Bakit? Siyempre, mas maliwanag natin naririnig ang kanyang boses, mas maliwanag natin nakikita ang kanyang mga plano at mithin sa ating buhay. Sige nga po. Ate G, tayo ka nga po, Ate G. Carl, tayo ka nga, Carl. Amen. Sige, Ate G, sa akin ka lang tumingin, Brother Carl. Ate G, Carl, ulitin niyo kung anong sinabi ko. Narinig mo ba, Carl? Narinig mo ba ako, Ate G? Ano pong sinabi ko? Ngayon lang. Ngayon, pakinggan mo ako, Ate G. Ikaw. Malakas ako pa. Tigil ko ang ulan natin. Okay. Isa pa. Ano po ang totoong kulay ng mata ko? Brown o black? Black. Pastor, anong kulay ng mata ko? Brown. Parang malabo yan ang mata ko. So, brown po ang kulay ng mata ko. Dark brown. Amen. Si Ate G, salamat. Salamat, Gar. Mas malapit si Pastor kay Ate G. Kaya mas nakikita niya po na brown ng mata ko. Mas malayo si Ate G, kaya aaninagin niya pa kung ano talagang kulay ng mata ko. Tama, Ate G. Pero pag lumapit ka sa akin, makikita mo na brown ng mata ko. Pag lumapit kayo sa akin, ng mas malapit, mas maririnig mo ang boses ko. Ganun din po tayo sa Panginoon. Kapag mas malapit tayo sa Panginoon, mas madali po natin maririnig ang Panginoon. Mas madali po natin makikita yung mga purpose niya sa buhay natin, yung mga layunin niya sa buhay natin. Ganun po. So, let us spend more time sa ating pananalangin. Let us spend more time sa ating Panginoon. Pag nagbigay po tayo ng oras sa Panginoon at sa ating atensyon sa Panginoon, may mga bagay kung pinaprioritize tayo, hindi po ba? At dahil pinaprioritize natin yun, binibigyan natin ng mas maraming oras. Tama ba? Yung mga priority natin, syempre mas maraming oras yan. Then why not make prayer your priority? Bakit hindi mo gawing prioridad ang pananalangin? Para mas mabigyan mo ng tama at wastong oras. Ng enough time. In that way, mas mapapalapit ka sa Panginoon. In that way, mas magiging focus ka spiritually. Because a successful life, a spiritually focused life, is a fulfilled life. Amen? So, letter U na po tayo. Ang F, I fix our eyes on Jesus. Ang O, observe the Word of God. Ang C, consistent in prayer. At ang U, understand your purpose. Ayan. Mahalaga po na maunawaan natin ang ating layunin sa buhay. Ito na po yung sinasabi ko kanina, na layunin na nagmumula sa ating Panginoon. Napakahalaga po ito na maintindihan natin upang alam natin kung saan patungo talaga dapat ang ating buhay. Ito po ang magiging gauge natin o sukatan o basihan kung yung ginagawa ba natin o yung mga desisyon ba natin ay patungo sa pagtupad natin ng ating layunin o mas napapalihis tayo o wala itong kinalaman. Mas madali nating maiiwasan o matatanggal ang anumang balakid o walang kinalaman na ginagawa natin para matupad ang layunin ng Panginoon sa atin. Pag naiintindihan natin ang ating layunin, marami tayong makikita na, ay, bakit ko pa ito ginagawa? Ay, bakit ito ang pinupurso ko? Mas ma-identify natin sa buhay natin yung mga bagay na walang kinalaman sa ating layunin sa Panginoon. At may dalawang kategorya po ang layunin o purpose ng Panginoon sa ating buhay. May general purpose siya at may particular purpose siya. May general will siya sa buhay natin, may particular will din siya sa buhay natin.
Ang general will ng Panginoon sa ating lahat ay pare-pareho. Hindi ito nagbabago. Ito po yung ultimate na gustong makita sa atin ng Panginoon sa bawat isang Kristiyano. Yan po ang general. Pero ang particular na purpose ng Panginoon sa atin ay yung specific na sa bawat isang tao, yun ang kanyang nais makita rin. So lahat tayo may general at lahat tayo may specific pa. Ang specific ay pagkakaiba ng ating purpose. Pagkakaiba nito sa iba nating kamananampalataya. Pero doon po tayo ngayon tumuon sa ating general will o general purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. Paki-flash sis ang ating vision and strategy. Bago po natin i-flash yan, sige nga sis, ito muna. Basahin po natin ang ating teksto sa Matthew 22, chapter 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At paki-flash mo po. Yan po ang ating vision and strategy. Hindi niyo po ba napapansin? Bakit po natin binibigyan ng sariling slot ang vision and strategy sa ating buong worship service? Napansin niyo po ba? May sarili siyang segment. Kumbaga sa may sarili siyang mga time para i-flash at i-recite. At bakit every Sunday, kailangan natin itong i-recite? Halos sa ulado naman natin, hindi ba? Dahil po, yung pinaka-vision ng church natin ay nagmula po sa pinakamahalagang utos ng Diyos sa atin. Ano po ang pinakamahalagang utos? Ang ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, pag-iisip, at buong kaluluwa. At yan po sabi, by loving God and others. Ang pangalawang utos ay ibigin ng ating kapwa gaya ng ating sarili. Hindi po ba? At ganoon na lamang po yung pagnanais ng ating mga spiritual fathers, yung ating pong mga bishop at ating mga pastors na linggo-linggo ay i-recite natin para hindi lang natin basta sa uluhin, kundi talagang umukit sa puso at isip natin. Dahil napakahalaga po yan. Dahil yan po ang suma total ng lahat ng ating ginagawa. Diyan po nakapaloob. Yan po yung dapat na nilalaman ng ating ginagawa sa pang-araw-araw natin sa ating buhay. Sabi po dito sa 1 Corinthians 13:1-2. Sige sis, i-flash mo nga. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw o pompya na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat nakakapagpalipat ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Napakaganda po ng salita na yan. Bago niya sabihin na wala akong kabuluhan, sabi doon, kahit napakagaling mong preacher, kahit napakagaling mong umawit, kahit napakatalino mo, kahit napakarami ng tinapos mong degree, kahit napakayaman mo, kahit ang pananampalataya mo ay makapangyarihan, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan sa Panginoon. Yan po ang katotohanan doon. Yun po ang ating laman ng ating pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating wiki sa buhay, dapat ay nag-uugat sa pag-ibig natin sa Panginoon at sa ating kapwa. Huwag po natin sayangin yung mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag po natin sayangin yung talino natin. Huwag po natin sayangin yung mga kakayahan natin. Dahil lamang wala tayong pag-ibig. Dahil lamang hindi natin
makilala ang lubos ang ating Panginoon. Gusto mo po bang magbigay ng regalo o mag-serve sa Panginoon, pero alam mo na hindi naman karapat-dapat? Dahil ginagawa mo yun hindi dahil sa Panginoon. Ginagawa mo dahil sa iyong sarili. Gusto mo ng fame, gusto mo ng papuri ng tao, gusto mo ng kasikatan, gusto mo ng yaman o rangyan ng buhay, kaya mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo. Walang kabuluhan, sabi ng Panginoon. Not unless mahal mo ako at ginagawa mo yan dahil sa akin, magkakaroon na ng kabuluhan ng buhay mo. Amen. At ang kagandahan po sa ating text, so ano ang kaganapan ng ating pananampalataya? Pagbabalikan po natin sa Hebrews 12:3, ang Panginoong Jesus ang pinagmumulan ng ating pananampalataya at kaganapan ng ating pananampalataya, na tayo ay magkakaroon ng buhay na ganap, fulfilled life at kasiyasiya. Sa kaganapan din at pananampalataya, meron tayo kay Jesus. Hindi po ba? Yun ang kagandahan na kahit mahirap, kasama natin ang Panginoon dahil siya ang gagawa niya sa pamamagitan natin. Nagawa na niya, magagawa din natin. Amen po ba? Amen. Yung purpose na pinagalog sa atin ng Panginoon, gaano man kalaki ito sa atin, gaano man ka-overwhelming, parang hindi ko naman kaya, Panginoon. Parang hindi naman ako yan, hindi naman ako masyadong magiging masaya dyan. Kasi hindi yan ako, hindi ako yan. How would you know? Hindi naman ikaw lumikha sa sarili mo eh. Ang Panginoon ang lumikha sa iyo in the first place. At kini-question mo ba ang kakayahan ng Panginoon sa buhay mo? Kaya sinasabi mo hindi mo kaya? Minsan, nililimit lang natin yung kaya natin gawin kasi nakatuon tayo sa sarili natin. Nakatuon tayo sa kaya lang natin. Nakatuon tayo sa ano lang meron sa atin. Pero kung nakatuon tayo sa Panginoon, sa yaman ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, wala tayong bagay na hindi kaya gawin para sa Kanya. Amen, di ba? Hallelujah. Palagi po nating suriin at unawain o bumalik tayo sa ano ba talaga ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Bakit natin gagawin ang isang bagay? Dapat ang sagot doon dahil ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Paano natin ito gagawin? Sa kaparaanan ng Panginoon. Ano ang motibasyon ko? Bakit ko ito gagawin? Dahil mahal ko ang Panginoon. Amen, diba? Amen. So, pag palagi natin inuunaw ang ating layunin, palagi tayong magkakaroon ng spiritual focus. Letter S po. Set aside distractions. Pastor, yung oras na ba? Di ba po, dalawang service dapat to sa Weya at saka dito. Ipinag-isa na lang 40 dito, 40 doon, kaya 80 minutes pa. Nag-isa na pastor, doon na lang. Pabilis last na po ito. Amen. Set aside distractions. Yan po ang ating address. Noong una po, nasinulat ko to, distractions, temptation po ang una kong sinulat. Tanggalin mo ang anumang temptasyon. Pero sabi po sa akin ng Panginoon, anak, ang temptasyon ay mga bagay na pag ginawa mo, ikaw ay magkakasala. Ang temptation is there for us to sin against God. Hindi po ba? Pero ang tricky part po dito, kaya distraction ang nilagay ko. Dahil ang distractions po natin sa ating focus sa Panginoon are sometimes not just temptations. Hindi lang mga temptasyon ang nagiging distraction sa buhay natin. Anything na nagtatanggal ng focus natin sa ating Diyos, anything na humahad lang sa atin para mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, those are distractions. And sometimes, they seem good, they seem nice, maganda, pero distraction pa rin. Hindi pa rin siya karapat-dapat para sa akin. Nagkuha niyo po ako doon. Yung distraction, minsan, na ginagamit din ng kaaway, may not necessarily di para magkasala ka. Hindi laging gano'n ang itsura niya. Ano nga siya, tricky. Pero, pag nakatuon tayo sa Panginoon, makikita natin, mapipinpoint natin,
Distraction ba to o hindi? Of course, temptation, madaling malaman yan eh. Magkakasala ko yan, wag yan. Pero ito, distraction ba ito o hindi? Tanong mo sa katabi mo po, kapatid, anong mga distractions mo? Amen? Sabi po dito, anything na nagiging balakid, hadlang, o sagabal para hindi mo maituon ang iyong atensyon sa buhay at hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ay mga distractions. It could be relationship. It could be wrong relationship. Amen? It could be wrong priorities. Amen? It could be a hobby. Maaring hobby lang ito. Maaring sports, libangan, trabaho, pleasure. Hindi po ito masama. Tama po ba? Mga bagay hindi masama. Pero, kapag bumahad lang ito sa iyong pagtuon sa gawain ng Panginoon sa buhay mo, ito ay distraction. Amen? It could be your ambition. It could be your goal na siniset mo sa buhay mo. Pero hindi naman talaga yun ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. That could be a distraction. Diba? Pag mayroon kang, parang yun ang gusto, yun ang mitin ko eh, yun ang goal ko eh. Distraction yun. Kasi kung hindi yun ang talagang gusto ng Panginoon sa buhay mo, distraction pa rin po yan. At it could be also as simple as baka yung TV nyo, baka yung Facebook, yung cellphone nyo, yung internet nyo. Natatandaan ko po, ito po nangyari, wala pang 1 week, or 1 week na po siguro. At ngayon naunawaan ko kung bakit kailangan pang dumaan ng tao na yun sa clinic, na hindi naman niya talaga kailangan parang salamin. Isang kapatiran ko po ito dati sa JL. Nagkikwento po siya sa akin, alam mo sis, nanaginip ako isang araw, may ahas daw sa bahay namin. May malaking ahas. Takot na takot ako, malaking ahas na kulay puti. Talagang, di ba, ang ahas is danger. Tukso, di ba? Kaya pagising po niya, natakot siya. Talagang nanalangin siya, Lord, ano po bang ibig mong sabihin sa panaginip ko? May ahas po sa bahay namin. Ipakita mo nga po sa akin kung ano po yung ahas na yun sa bahay namin. Nasaan po yung ahas na yun? Tingin po siya ng tingin sa kanyang kapaligiran. Talaga po, ganun po siya, yung kapatiran na yun. Talagang ina-attribute niya na namumusat sa kanya ang Panginoon kahit sa panalangin. At that point na yung kanyang dream na yan, alam niya na may sinasabi sa kanyang Panginoon. At tingin po siya ng tingin. At biglang napatuon daw yung kanyang mata sa wifi nila na puti. Puti. Eh sabi niya, tapos binulong sa kanya ng Panginoon na yan ang ahas sa bahay niya. Sabi daw talaga sa kanya, kaya sabi ko, totoo sis, oo, sabi niya sis, ito ang ahas, sabi niya, puti! Tama, sabi niya puti. Kaya, nagiging distraction po talaga ang internet sa buhay natin. Tama po ba? If we will be honest enough. Sa akin po, iinak talaga dyan. Kaya talagang, itong pag-aaral ko po na ito, pinatanggal ko po kay Pastor yung aking Facebook, yung aking tulpo. Yan. Pinatanggal ko po yan kay Pastor kasi nagiging distraction po siya para sa akin, para makapag-focus po ako sa pag-aaral ko sa salita ng Panginoon. At maaaring may mga kanya-kanyang distraction po kayo sa buhay ngayon. It could be sitwasyon niyo sa buhay ninyo ngayon, mga problema, pagsubok. It could be sa relasyon ninyong mag-asawa, sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay. It could be your work, kawalan ng trabaho, o yung mga bagay na nakakakuha ng focus ninyo ngayon sa Panginoon. Na kung saan panandalian na dumidilim yung mukha ng Panginoon sa atin at puro lang natin nakikita itong bagay na ito. Crowded po ba tayo ng ating mga bills o mga bayarin?
Proud din po ba tayo ng mga problema natin sa ating mga anak? Amen. Ang sabi ng Panginoon, fix your eyes upon me. I am the author and finisher of your faith. I am the author and perfecter of your faith. Ang faith natin, ano po, ang pananampalataya natin na mayroon tayong isang buhay na ganap at kasiya-siya sa Panginoon. So, wag po natin hayaan na yung mga bagay na yun ang magdikta ng layunin ng Panginoon sa atin ng buhay, na magtanggal ng tuon natin sa Panginoon. Huwag po natin hayaan ang mga bagay na ito na maging distraction sa buhay natin at hindi natin makamtan yung ninanais ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Piliin natin na palagi tayong maging focus sa ating Panginoon Jesus. At sigurado po na magkakaroon tayo ng fulfilled o ganap na buhay. Because a spiritually focused life is a fulfilled life. Amen po. So, naiiyak po bawat isa sa atin. Tumayo po tayo ng manalangin. Amen. Tayo po ay manahimik na sumandali at alalahanin po natin ang mensahe na ito ng Panginoon. Panginoon, napakaraming bagay ang tinanong mo sa akin sa mga nagdaang minuto, Panginoon, ng pag-aaral ng iyong salita. Lord, sa aking mga pangarap, sa aking mga mithiin sa buhay, sa lahat ng mga nais ko, Panginoon, na magkaroon at makamtan sa buhay, nasaan ka po, Panginoon? Nasaan ka ba? Lord, sa lahat ng balakid, Panginoon, na meron kami, Panginoon, sa lahat ng mga kumukuha at umaagaw ng aming atensyon, ng aming paningin sa iyo, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon. Piliin, Panginoon, na ikaw ang aming pagtuunan, Panginoon, ng pansin. Lord, sinabi mo na ikaw ang aming author ng pananampalataya. You are the author and perfecter of our faith, Panginoon. Ang pinagmumulan at kaganapan ng aming pananampalataya. Ikaw ay naparito upang bigyan kami ng buhay. Buhay na ganap at kasinasigan. Lord, yan po ang nais namin angkinin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi baling wala kami ng lahat ng rangya ng mundo. Hindi baling hindi kami mayaman. Hindi baling hindi kami nakapagtapos na ng aming pag-aaral. Hindi baling, Panginoon, na wala kaming maraming pera, Panginoon. Hanggat alam namin, Panginoon, na nakatuon kami sa iyo, Panginoon, ay mararanasan pa rin namin ang kasapatan namin sa buhay. Mararanasan pa rin namin ang kagalakan, ang kakontentuhan, ang kapayapaan, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, na makapagbibigay sa amin. Lord, maraming salamat dahil tinawag mo na kami. Pinili mo na kami, Panginoon, para maging partaker, Panginoon, para maging kasama mo, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. And all we have to do is to always fix our eyes on you. Salamat po, Panginoon. Lord, bigyan mo kami lagi ng kalakasan, Panginoon, at kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu upang, Lord, aming maiwaksi anumang balakid sa aming mga buhay. Lord, tumayo kami sa aming pananampalataya na patuloy namin, Panginoon, gawin ang mga kalooban mo sa buhay namin. Sabi nga ng awitin, Lord, marami mang hadlang sa aming pagsunod, Panginoon. Lord, kaya namin magpatuloy, Panginoon. Pipiliin namin magpatuloy, Panginoon, dahil alam namin na ang aming gatimpala ay ikaw, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat ang mga sa iyong mga salita. Maraming salamat. At muli, Panginoon, ay pinaranas mo sa amin ang pagkilos mo sa araw na ito, Panginoon.